Etong prosecution team kasi masyadong minamaliit itong si Gina Acosta dahil kung titingnan nyo nga naman yung kanyang appearance, medyo mahinhin, tahimik, mukhang mahina lang po siya at madaling paikutin. Pero hindi po umubra dito si Atty. Ligutan na kung ano-ano na yung mga pinagsasabi niya pero hindi natinag si Gina Acosta sa kanyang mga sagot at wala silang nakuwang maling impormasyon para sabihin na may mga maling ginawa si VP Sara kasama si Gina Acosta para sabihin guilty na po sa paggamit nga po ng maling paggamit ng confidential funds. Kaya ito, panoorin po natin itong paggisa ni Atty. Ligutan dito kay Ma'am Gina Acosta, pero wala po siyang napala dahil nga po, kumbaga itong si Ma'am Gina Acosta naka-default na po sa kanyang mga isasagot para walang makuwang maling impormasyon itong mga prosecution at lalong para makakuha sila ng butas na maididiin nga itong si VP Sara. So ito, panoorin po natin itong nangyaring hearing po sa impeachment kung saan nga po hindi po umubra itong si Atty. Ligutan dito kay Ma'am Gina Acosta. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa naka-follow sa Makapili TV, baka naman pwede pong pakipindot po muna yung follow button at the same time. Pa-like and share na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Tanong, walang nakasulat na 125 million pesos yung natanggap ni Colonel La Chica galing sa'yo sa araw na yan. Naa, Your Sa Honor. list of expenditures. Naa, Your Honor. Okay, Meron po, Your Honor. Kasi ang nakalagay po sa object of expenditures, ito po yung purchase of information amount, then purchase of reward amount, then ano pa yung mga expenses, then total 125M. Yes. So, doon ko siya pinareceive, Your Honor. Yung So dito makikita nyo na rito na sumasagot na si Ma'am Gina Acosta. Kung i-compare nyo ito dun sa nangyaring hearing sa House of Representatives, kung di tayo nagkakamali kay Joel Chua, yung Committee on Good Governance and Public Accountability, na ang mga sagot dun yes or no lang, hindi ka pwede magpaliwanag. Dito, kahit papaano, nasasabi na ni Gina Acosta kung paano ba tumakbo yung pagli-liquidate nila ng kanilang confidential fund. So dito talagang hindi to panloloko na sinasabi ni Erwin Tulfo na hindi kayang magsalita ng Tagalog o ng Bisaya or ng English ni Ma'am Gina Acosta. Medyo siguro, medyo kinakabahan pa siya kasi may trauma siya doon sa House of Representatives. Pero dito kahit paano, nakakapagsagot na siya ng Tagalog kahit although medyo maiksi at medyo pabarok-barok, pero at least 'di ba naiintindihan na po at naipaliliwanag niya na po kung paano talaga nangyari o ano yung nangyari doon sa confidential funds. Kaya dito yung pag-underestimate ng prosecution kay Ma'am Gina Acosta nagkamali po sila. Yung binigay mo yung 125 million pesos in cold cash to Colonel La Chica, did you ask him to sign an acknowledgement receipt or any voucher na magpapatunay na tinanggap niya galing sa'yo yung 125 million pesos? Di pa receive na ko siya, Your Honor. Yung tanong is, did you ask him to sign an acknowledgement receipt? Yes or no? Di pa receive na ko siya, Your Honor. Being Pina-receive evasive. nga The question is so simple. Di ba kasama po sa liquidation report niya yung mga acknowledgement receipt na sinubmit? Iba't ibang pangalan, di po ba? Opo, di ba? Yung iba't ibang pangalan. So alam niyo po ang kahulugan na acknowledgement receipt. Ang tanong, may acknowledgement receipt bang pinirmahan si Colonel La Chica para sa binigay niyong 125 million? Ang nalibog ko, I'm sorry, I'm confused. No. Paghatag na ko kay Colonel La Chica Pagbigay niyo kay Colonel La Chica, ng 125M, gipa-receive na ko siya, Your Honor. Did sa objects of expenditure nga gihatag niya sa ko, dito na lang ako siya gipa-receive, Your Honor. Ma'am, naniniwala akong kaya niyong gamitin ang wikang Pilipino rito. Nung binigay niyo yung 125 million sa kanya,
pinareceive nyo sa kanya? Ibig sabihin, may pinirmahan siyang papel na tinanggap niya yung 125 million mula sa inyo? Opo, Your Honor. Okay. Aba, Tanong, continue, Counsel. ano yung dokumentong iyan kung saan makikita natin, ma'am, na sinasabi ni Colonel La Chica, pinirmahan niya, na tinanggap niya yung 125 million pesos galing sa'yo? Internal document namin, Your Honor. Doon po sa object of expenditures. Okay, ma'am. Doon ko siya pinareceive, Your Honor. Okay, now, ano yung nakasulat sa object of expenditure na yan na magpapatunay sa sinasabi mo ngayon na tinanggap ni Colonel La Chica yung 125 million pesos galing sa'yo? Gitatakan ako og receive, Your Honor. Tapos sa receive, below sa receive nga word, below the receive na word, doon siya nag-sign, Your Honor. Nang anong sinay niya? Gipirmahan niya. Ang Yun. pirma niya, Your Honor. Madam Witness, so yung sinasabi mo now, tinatanong ka, ano yung pruweba mo na natanggap ni Colonel La Chica yung 125 million pesos galing sa'yo? Yung sinasabi mo now, and it's plain to see, tinatakan mo yung object of expenditure. Tama po ba? Opo. And then sa ibabaw niyan, pinirmahan ni Colonel La Chica. Tama po ba? Opo. Tanong, walang nakasulat na 125 million pesos yung natanggap ni Colonel La Chica galing sa'yo sa araw na yan, Naa, Your sa Honor. list of expenditures. Naa, Your Honor. Okay, Meron po, Your Honor. Kasi ang nakalagay po sa object of expenditures, ito po yung purchase of information amount, then purchase of reward amount, then ano pa yung mga expenses, then total 125M. Yes. So, doon ko siya pinareceive, Your Honor. O, di ba? Ibig sabihin, meron po talagang binigay ang Office of the Vice President. Hindi kagaya ng sinasabi nito ni Atty. Ligutan na wala po talagang tinurnover o walang ibinigay o walang pinirmahan si Colonel La Chica na na-receive yung pera. So, ang malinaw lang naman dito hindi naman to basta-basta na lang na ibibigay yung pera na hindi siya pipirma na meron siyang tinanggap ng ganung amount. Million po ang pinag-uusapan dito. Hindi ito yung babarya-barya lang na mangungutang ng 20 pesos, 100, walang kahit hindi na magkapirmahan ng tinanggap yung pera. Ito po, million po ang pinag-uusapan dito. At hindi po ganun kahina itong si Ma'am Gina Acosta para hindi niya papirmahin si Colonel La Chica doon sa 125 million. So dito, malinaw lang po talaga na ang habol lang dito ng prosecution gumawa ng kwento na ibinigay lang yung pera kay Colonel La Chica nang walang kahit na anong pruweba para maibulsa nga po yung perang 125 million na confidential funds. Pero nabigo sila rito kay Ma'am Gina Acosta dahil dito naipaliwanag niya meron pong pinirmahan si Colonel La Chica tungkol dun sa 125 million. So, sa palagay po ba ninyo, nakaisa po ba rito si Atty. Ligutan para sabihing nagkamali si BP Sara sa pagbigay nga ng pera gamit itong si Gina Acosta? So, paki-comment down below po kung sa palagay nyo nakapuntos po rito yung prosecution. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.